Yung mga gantong klaseng cake talaga, ito talaga yung mga bet na bet kong gawin eh. Tara, samahan nyo ako gawin itong cake na to. So first, gagawa muna tayo ng kamatis or yung tomato na lagayan ng mga pins. So ito yung pin cushion na tinatawag nila na nilalagay doon sa ibabaw ng makina. Ayan, dyan nilalagay yung mga pins. And after that is gawa naman tayo nitong gunting. Ayan, so may scissor tayo na pinaka-topper din. So, ang ginawa ko dito is nag-print out ako ng scissor. Then, pinattern ko dito yung size para hindi ako exceed or masyadong lumaki yung scissor na magagawa ko. Ayan. So, ito, nag-prepare lang ako ng fondant. Medyo pinatigas ko lang siya ng konti para madali siyang ikat. Ayan. Actually, medyo malambot-lambot pa to. So, gumamit ako dito ng Tylose powder para mag-settle yung pinaka-fondant natin. Madali nating ma-shape. Ayan. So ganyan-ganyan lang. Meron lang ako mga gamit, mga tools na pwedeng pang-cut. Pwede rin naman yung mga cutter. So, ang napapansin ko siya sa fondant, mas madali siyang makat kapag gumagamit ka ng mga silicone or plastic na cutter. Hindi kasi siya dumidikit dun sa fondant natin. And then, after ko nga ma-reshape itong mga ganito, medyo kinatkat ko pa nga ito, napahaba yung pinaka-hawakan nung gunting. Saka ko siya dinugtong na dito sa pinaka-knife nung scissor natin. So, ayan, dagdag bawas ang ginagawa ko dito hanggang sa ma-achieve ko yung itsura ng scissor. So, after nga pala nito, is nilagyan ko siya ng cornstarch para hindi siya talaga magdikit-dikit. So, after nito is patutuyuin ko siya overnight sa aircon bago ko siya ilalagyan ng gold color. So, yun. Meron din siya, diba, pinaka-screw. Yun, naglagay lang ako ng white screw doon sa ibabaw ng gunting. And, eto na siya. O, diba? Mukha na tayo may scissor. And then, may another topper is para siyang tela na nakalagay doon sa ibabaw ng makina. So, ito lang, pinanipis ko lang yung fondant. And then, nireshape ko siya ng ganyan. Tapos, nilagyan ko na lang siya ng mark. Parang magkaroon siya ng magandang itsura. Ayan. So, meron siyang pinaka-design yung dulo ng tela natin. Saka ko siya tinupi at pinatong ko na lang dun sa makina nung matapos siya. So, ganyan lang siya kung paano siya ginagawa. Pinanipis ko lang. And then, another thing is yung mga sinulid natin. Ayan. So, ang ginawa ko lang dyan, nag-roll lang ako ng iba't ibang color. So, meron tayong white, yellow, and green. Yata yun. And then, ayan lang. Nilagyan ko lang siya ng mark na pinadaanan ko siya ng rolling pin, pizza cutter, parang ganyan. Kasi kapag makapapansin nyo, ayan para siyang sinulid na paikot-ikot. And then yan, nilagay ko na yung pinaka roll niya. And after that, ma-prepare ko lahat ng yun, isininod ko naman itong makina natin. Actually, ang dami kong error dito kasi malaki siya, dapat maliit lang. So, nag-print pa ako ng itsura ng makina para mas ma-visualize ko. And after nga niyan is prepare ko din yung ibang parts ng makina. Nilagyan ko na siya ng silver. Ayan. So, ito yung silver natin is silver dust plus olive oil lang yan. Saka ko siya pinahiran dito sa mga parts ng makina na merong silver. And also, hindi nga pala ako nag-direct ng black color doon sa pinaka-fondant natin kasi ang daming maaaksaya talaga na black color. So, ang ginawa ko is ganyan na lang. So, brush ko na lang siya para ma-achieve natin yung black color ng makina. And after ko nga niya mapatuyo yan, is dinikit ko na itong mga silver na nakolora natin, na na-brush ko. Ayan. And then, nag-recut ako, nag-shape ng mga ganon yung parts ng makina. Saka ko siya in-attach dito sa sewing machine natin. Ayan. Tapos naglagay din ako ulit ng silver color. Diba? Ganun naman yung itsura ng makina. Meron siyang silver. Ayan. Tapos may ganyan pa siyang pa-design. At may kawit. Actually, may makina din naman kami. Kaya hindi ko alam kasi yung mga tawag dun sa parts na yon. Ayan. So, basta may ganyan siya. And then, nilagyan ko lang siya ng gold. Ayan. And after nga niya, na mailagay ko yung ibang mga design, is paint na lang ako ng pangalan na Singer. Ayan. Singer yung brand ng makina natin. Ayan. Kumuha lang ako ng gold color na nilagyan ko ng konting olive oil. Saka ko pinahid dito. So, ayan na siya nung matapos. Diba? Parang totoong-totoo siya. And after nga ma-prepare ko lahat ng mga toppers na yan. So, on the final day, ito na.
prepare ko na yung cake natin. So, every layer, naglalagay talaga ako ng chocolate para pinaka-feeling natin dun sa cake natin. Tapos, naglalagay din ako ng dowels para hindi mag-slide yung cake. Although, hindi naman talaga mag-i-slide na itong cake kasi nga, parang dumikit na siya gamit yung chocolate. And just making it sure na hindi mag-slide yung cake natin kasi nga ita-travel ito papunta ng Bulacan. Ayan, so gaya ng dati. So, 'di ba? Ini-scrape ko talaga yung cake, then inihahalo ko siya sa chocolate, saka ko ulit ilalagay sa cake natin para walang sayang. Ang pinaka-final dito is after nga nung ganon na method, inilalagay ko naman itong melted chocolate. Ayan, ito kasi yung pinagpapatungan ng fondant natin. So, dapat makinis na makinis yung chocolate natin. Saka natin ilalagay itong mga fondant cover natin. So, ayan siya kung paano ko na ilagay itong fondant. Ayan. So, actually, katulong ko na yung asawa ko dito. Pagdating sa pagpo-fondant, yung pagmamasa, ganyan, pinapatulong ko talaga yung husband ko kasi nai-stress ako ng sobra. Sobrang tigas na nahihirapan akong masahin siya. So, katulong ko dito yung husband ko pagdating sa pagmamasa ng fondant. So, pagka ilalapat naman na, pagpapakinis, ganyan, ako na yung gumagawa. So, after nyan, paneling method ang tawag nito is, nung matapos ko na siya, nilinis ko na lang yung mga chocolate na kumalat dun sa fondant natin. Saka ko, prepare na itong mga toppers. Ayan nga, yung mga na-prepare ko, napatuyo ko na yan ng 2 days sa aircon. So, nilagyan ko na siya ng gold color. Ayan. So, yung gold natin dyan is gold dust with olive oil. So, ganyan lang siya, guys. Madali lang siyang ipahid dun sa pinaka-fondant natin para magmukha talaga siyang maganda. So, yung mga ganitong klase ng mga colors kasi, nagpapadagdag kinang siya dun sa natin, parang nagkakaroon siya ng buhay. Parang totoong-totoo talaga yung mga ginagawa natin pagka nag-a-add tayo ng additional color or palette dun sa mga toppers natin. So, ganyan siya, guys, kung paano ko nagawa yung scissor. Ayan, so, paint ko lang siya. So, after kong ma-prepare nga pala lahat ng to, hindi ko na napakita kung paano ko na-prepare yung tape measure. So, pero meron akong clip kung paano ko nagawa itong pinaka-tape measure natin. So, mapapanood nyo naman yun sa mga videos ko. Ayan, so, kinabit ko na yung mga toppers. Ganyan lang. And then, sinunod ko na itong mga sinulid-sinulid natin. Then, inattach ko na yung makina. So, yun. So, meron tayong pinaka-needle dun sa makina natin. Yun ang pinangtusok ko dun, dito sa natin, sa tela. And then, inattach ko na yung pin cushion. Then, nilagay ko na itong mga pins. Yung pins nga pala is meron siyang cake wires with fondant na parang maliliit na candy balls. So, it will act as the pin. Ayan. Tapos, nilagay ko na itong pinaka-happy birthday and itong mga buttons natin. Ayan lang. And ito na siya ng matapos. O, diba? Napakaganda. One of the best cake that I made so far. So, ang dami ring natuwa talaga ito nung pinost ko siya dun sa Facebook page and pinakita kong itong reels na to. So, ang daming na-amaze. Ang galing daw ng pagkakagawa. Well, actually, pangarap ko rin naman makagawa talaga ng mga ganitong klase ng cake. And soon, syempre, mananahi ang nanay ko, gagawan ko din siya ng ganito. Yan lang, guys. Thank you sa panonood. Please, don't forget to subscribe to our YouTube channel and Facebook page. Yan lang po. Thank you sa panonood. Bye!